ito na yung steel casing na binunot namin mga guys. So kailangan talaga alalayan ng crane at backhoe kasi disalign yung setting niya dito. Medyo tabingi na kasi. Kaya hinila na ng backhoe sa gilid at yung crane naman ay harap ang paghila para hindi na medyo pumasok kasi siya o papuntang ilog yung kanyang pagtumba nito mga kabit. Kaya ayan, susubukan na namin ibaon. Sana makuha na natin yung level dito mga kabit. Dahan-dahan lang at kailangan nalalayan. O bali tatlo na yung unit nagsama-sama. Tinalian lang natin ng kable sa bandang gitna, tapos yung crane naman ay nakaalalay hila papunta dito sa labas. At yung vibro naman dyan ay siya naman din yung nakadiin. So ang nangyari kasi dito mga kabit, so gumuho yung lupa kasi, kaya naisama, medyo mahaba-haba na rin kasi ito na steel casing. Kaya nung nakaraang video natin, nahihirapan kami dito sa pagbunot mga bay. So ayan, dahan-dahan na binavibro ng ating kasama. So bali tayo dyan nakahila, yung kable hindi gaano makita pero nakasabit yan sa ngipin ng ating unit mga kabit. Sabay hila tayo kasi patumba siya papunta sa ilong mga kabits. Kaya hila dito sa crane palabas at tayo naman sa gilid. Medyo lumayo na siya talaga. Hindi talaga maiwasan pag ganito mga problema mga bay. Buti na lang na ibunot pa namin ng maayos. Bali 15 meters na pala ito na baon namin steel casing mga bay. Medyo mahaba-haba na rin at saka napakatigas na rin. So binunot lang namin halos yung kalahati niyan at ayan, ibaon na naman namin uli kasi medyo malambot na. Pero yung pagbaon natin kailangan timing talaga. Makabaon lang ng ilang pulgada. Bali susukatin na naman. Shout out na lang sa ating mga kasama, sa ating kaibigan ni John Rick Sampak, ni Erwin. Bali sila yung welder natin dito, mga masisipag nating welder. Bali sila na yung nag-alalay at nag-level sa ating vibro para sa ating steel casing. Ayan, tapos na nilibila na ng ating kasama. DDN na naman, ibabaon na naman natin dahan-dahan. O ayan, kita nyo yung vibro at saka yung crane nakahila na dito pa labas para hindi talaga bumigay doon sa kabila. Ayan, linibila na naman ang ating kasama. Hindi lang tayo magmadali sa ating mga gawain dito kasi di baling mabagal, basta makuha lang natin ang setup nito. Baka makaproblema pa at yung girder dito mga kabiyes hindi na tuloy makasya o hindi na umabot. Ayan, so tuloy tayo. Medyo na na sobrahan natin ang hila, kaya i-adjust lang natin. Releasean lang natin konti. Alalay lang tayo, wag lang natin hihilain ang hihilain, baka din masobrahan at mahirap na pagbunot ito mga kabit. Talagang mapakatigas. Dati naputulan kami nung aming steel casing, gawa na rin ang hindi na maayos na pagka-welding. So ang ginawa namin ngayon, nakita na namin yung kanyang dugtungan sa pag-welding para mas matibay. Kung magka-problema man sa mga pagbunot-bunot sa steel casing, hindi na talaga problema at hindi na talaga maputol. Di baling matabingi o yumupi siya, basta hindi lang maputol sa ilalim. Kasi ang nangyayari sa ating kasama, medyo napakadelikado yung ginawa. Bumaba sa ilalim ng steel casing para lang malagyan ng shackle yung banda doon sa naputol, no? Malagyan ng kable para mahihila din sa crane uli. So yun, dahan-dahan lang at naibaon na natin halos yung kalahati na naiangat. Ayan yung ating kasama dito. So kulang na sobraan kaunti, itutulak na naman natin. Kable lang yung gamitin natin dyan para hindi talaga siya mayupi, no? Ingatan din natin yung steel casing, baka mayupi masyado, hindi na tuloy magkasya yung bucket dito sa ating railing mga kabits. So shout out sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga kasamahan at mga construction worker. Shout out sa inyong lahat. Saan panig man kayo ng mundo, sana mag-ingat kayo sa inyong ginagawa at huwag kalimutang magdasal mga bay.
Kung nasaan ka man ngayon mga kabakit, mga kabled o mga drivers, sana nasa mabuting kalagayan kayo at ingat-ingat lang tayo sa ating mga ginagawa, lalo na sa mga operators, driver talaga napakadelikado, no? Minsan may trabaho talaga na medyo alanganin na pero kailangan gawin natin. So ayan, sinukat na naman at sana kita natin na bumalik na siya sa leveling niya mga kabits. Ito yung mahirap talaga ito sa steel casing yung gamit, board pile yung gamit kasi pag nagtabingi lumalayo na siya, baka hindi na magkasya tuloy yung girder. Kaya kaunti na lang, banda na naman dun sa likuran ng kanyang binabay bro para ma-sit talaga ng maayos. Bali yung kable ng crane, medyo naka-release na yung kable ng crane mga kabits. Shout out sa ating operator si Jel Duterte, ang ating operator ng crane. Ayan na, daan-daan na binaba na yung kanyang bullhook sa crane mga kabits dahil ayos na. Tayo na lang mag-alalay dito at saka bye bro. Ganito kasi pag trabaho ka, mga sa trabaho kailangan lang tulungan at pagkasama, tulong-tulungan lang kung ano ang magandang gawin. So tulong-tulungan na lang para magawa ng mas maayos yung kailangan gawin. Kaya nilibila na naman ang ating kasama. Dahan-dahan lang tayo dito. At sa mga sumusuporta pala sa atin dyan, paki-follow na rin sa ating Facebook. At sa ating YouTube channel, paki-follow na rin sa Bet44 Mix Vlog. Sa mga kaibigan natin dyan, baka gusto nyo magsuporta din sa atin. Napakalaking tulong na yan sa atin yung pag-like at pag-comment. So, comment talaga yung sa paligman kayo ng mundo, baka magkalapit lang tayo. Ito pala, dito tayo sa Tinan, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay yung ating project sa ngayon. Dito tayo sa Zamboanga, Sibugay project ngayon. Di baling malayo tayo sa pamilya. Talagang ganito na ang trabaho ng operators at driver. Talagang malayo tayo sa ating mga anak at asawa, no? Pero ginagawa natin at tinis natin ang lahat para sa kanilang pangangailangan. Kaya saludo ako sa ating mga kaibigan dyan na lumalaban ng patas at nagtrabaho na maayos para matustusan ang kailangan ng ating pamilya. Ito talaga yung unang dahilan kaya nagtrabaho tayo ng malayo. Ayan, medyo tumigas na rin dito banda. Nahihirapan na yung vibro natin mga kabits. Ito lang yung gamit natin vibro. Backhoe lang yung gamit natin. Kaya naman ibaon. May vibro naman sana to na malaki. Yung pang steel casing talaga. Kaso lang, nung nakaraan nagka-problema kami mga bay na yupi sa ilalim. Nangyari tuloy. Hindi na pumasok yung bucket sa drillings. Nang binunot na naman namin. Mas problema patuloy kami kasi medyo malalim na yung naibaon namin at hirap na talaga pupunutin. So ayun, kinalas na natin ang ating nakasabit na kable sa ating bucket. Medyo malalim na kasi bumaon at hindi na yan bumigay. O siya na lang ang mag-adjust dyan mga kabits. O konti naman lang yung lumalabas, nasa mga 3 meters na lang doon. Bumaon na yung 15 meters dyan mga kabits, no? So, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat po sa ating lahat at God bless sa ating lahat, no? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan.